Pinag-iisipan ng National Unity Party o NUP na kumala sa mayorya ng Kamara. Hindi raw sila kontento sa pamumuno ni House Speaker Bogie D. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano nga bang issue ng partido sa pamumuno ni Speaker D? Jiggy, dismayado nga raw itong National Unity Party o NUP sa pamumuno ni House Speaker Bogie D. Kaya pinag-iisipan nilang kumalas na sa mayorya. Ayon nga po kay NUP Chairman at Acting President Ronnie Puno, pangunahing issue nila ang tungkol sa budget. Isa na rito ang hindi pantay na budget allocation o kulang po o halos wala raw inilaan na pondo para sa public works projects. Kalahati raw yung binawa sa budget ng mga distrito ng ilang kongresista tulad ni Puno at iba pang miyembro ng NUP. Habang yung ilang kongresista na nakipagnegosasyon para sa budget ay nakakuha ng bilyon-bilyon. Nitong Disyembre lang lumabas nga sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na yung distrito ni Speaker D ang may pinakamalaking budget increase ngayong taon. Ito yung budget para po doon sa mga proyekto ng DPWH. Sa kabuuan, umabot sa 3.8 billion pesos yung budget allocation na inaprubahan ng Kamara para sa distrito ni Speaker D o halos triple ang itinaas. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congressman Puno. Kung ikaw rin, bawa, ikaw ang tagapagsalita ng 300 na congressmen, di ba? Dapat siguro iuna mo yung iba para hindi ka naman maakusa na sinasamantala mo ba yung katungkulan bilang taga-negotiate para sa Kongreso. Jiggy, bukod nga rin dun sa hindi pantay na budget, problema rin umano yung mga hindi pa natutuloy na public works projects sa unang quarter ng taong ito. Wala pa raw kasing inilalabas na pondo para sa mga ito. Narito po ang kanyang pahayag. What the heck is going on? Di ba? Kasi nothing is moving on the construction front for the country. To declare everything for later release and bringing everything to zero, at the very least, is improper. Jiggy, paglilinaw ni Congressman Puno, hindi nila pinipersonal si Speaker D. Gusto lang daw nilang umaksyon ito. Pag-uusapan nga rin daw ng partido kung kakala sila sa mayorya ngayong darating na session break. Jiggy, hanggang sa mga oras na ito ay wala pa rin pong reaksyon si Speaker D sa mga pahayag ng NUP at ni Congressman Puno. Jiggy. At Marian, mauwi kaya sa kudeta itong galawan ni Puno? Jiggy, kung kakalas yung NUP sa House Majority, nasa 40 kongresista yung mawawala sa mayorya. Pero natawa na lang si Puno nang tanungin nga kung may plano silang mag-upo ng bagong House Speaker. 40 lang daw kasi sila at hindi ito sapat para maghalal ng bagong leader sa Kamara. Alam naman natin, Jiggy, na numbers game ang umiiral sa Kamara. Kaya big deal pa rin kung kakalas ang NUP sa majority. Jiggy. At itong bahagi ng itong pahayag ni Puno ay meron kayang kinalaman sa planong impeachment o impeachment ni VP Sara? Jiggy, nilinaw ni Congressman Puno, wala pong kinalaman itong plano nilang pagkalas sa mayorya sa impeachment ni VP Sara. Hindi rin daw sila nakikipagsabwatan sa mga Duterte. Bumoto pa nga raw yung NUP pabor sa pagdeklarang sufficient in substance yung mga impeachment complaints. Jiggy. At ngayong araw ang deadline na paghain ng tugon ni VP Sara sa impeachment complaints. Anong update dito? Yes, Jiggy, ayon nga kay Attorney Michael Powa na isa po dun sa mga legal counsel ni VP Sara, nagpadala na sila ng sagot sa mga impeachment complaints sa House Justice Committee. Kini-question nila yung constitutionality ng impeachment proceedings dahil umano sa kawalan ng due process. Nauna nang sinabi ni Committee Chairperson Jervy Luistro na target po ng komite sa April 8 tukuyin kung sufficient ang grounds for impeachment laban sa bise. Yan po muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.